Mainit na balita. Yung 5 ayuda na yun, pagka in-aggregate mo yung total cost, 194 billion talaga yun. Sinuma ko ngayon na kung halimbawa, yung 2,000 pesos na nagkukonsume ng kuryente, ay inilibre ko, pababa di ba? 2,000. Aba, nung ma-compute ko, yung total number na mabe-benefit, hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Anong ayuda? Yun din kasi yung tinatarget ng ayuda. O di, palitan natin. Kung gusto kong mangyari doon, tanggalin na natin ang ayuda. Ito na lang ang, ganito na lang ang gawin natin. At kapag kinuwenta mo, 120 billion lang. Di mas matipid pa. Ayaw mo ba yun? Lahat na nabigyan. 27 million ang nabigyan. Walang corruption dahil diretso sa kanila Kung gusto nila ako, ERC, halos nagpo-propose ako, paano gagawin? ERC, ganito pong gagawin natin. Nakita nila na talagang meron tayong suggestion na medyo dapat nila talagang pag-isipan. At dito, saan mahihinuha ng ating mga taga-subaybay, bahagi ito ng pagtupad ninyo doon sa ipinangako ninyo ng kampanyahan na tututukan ninyo ang problemang ito sa kuryente at binabayaran ng ating mga consumer. Kahit wala ako sa Kongreso. Pero nakita ko yung pagkakataon kasi public hearing. Kailangan marinig nila yung gusto kong mangyari sapagkat noon pa ay kinakailangan nating bantayan yung tungkol sa singil ng kuryente. Alam kong dito magsisimula ito. Sabi ng Korte Supremo, humanap tayo. Wala namang pumunta doon para paalalahanan sila so nalalaman natin. Ngayon, wala silang masasabi ngayon. Pinagpauna ko na para sa akin, ito'y isaalang-alang din ninyo. At saka baka maraming hindi nakakaalam, Sen, na meron palang ganung kautusan o desisyon ng kataas-taasang hukuman. Maaari. Ngayon, yung mga ibang unang nagsalita, yung mga masyadong legalist kayong pananalita nila, sabi nung Meralco, tsaka yung iba pang mga kasangga niya, yan naman pong Nasecore versus ERC, ang pinag-uusapan lang naman po yan, Meralco lang po. Paano naman po kami? Hindi naman po kasi kasali dyan. Baka naman po kanya, makagawa tayo ngayon ng tuntunin na apektado yung mga utilities na hindi naman po kasali sapagkat yung kasong yan ay Meralco lang ang pinag-uusapan. Sinabi ko rin na, teka muna, hindi lang, maaring Meralco lang ang involved dyan. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, yung application ng yung tinatawag nating RAB, applicable sa inyong lahat kasi lahat kayo nagpapabalyo naman Valuation din naman ang ginagamit natin Pag sinabi ng, tapos yung sabi niya, pinag-uusapan lang po, year ganito lang hanggang year na ganito. Paano po ba? I-apply po ba natin ang prospective? Pag sinabi naman ng Korte Suprema na ito'y mali nung taong ito, mali na rin sa taong yan. Maski naman sa susunod na taon, mali pa rin yan Kasi pinagpasyahan na mali Ibig mo sabihin, kung yung taon na yun, doon lang ang kaso, doon lang mali. Pagdating sa ngayon sa panahon natin, hindi na mali. Mali ang mali. Pag di mo tinama, mananatiling mali po yun. Mananatiling. Tinama na nga tayo pagkas gagamitin mo pa yan. So sa mga tuwid, sabi ko, tayo, wag nating ilimit ka ako sa sinabi ng Korte Suprema. Maring involved nga ang distribution utility na Meralco. Ngunit kayo din, ganyan din naman ang patakaran nyo Distribution utility din kayo Ang totoo niyan, per admission ng ERC, kahit yung transmission kasali dyan Sa totoo lang, di pa bumam. Yes sir, sabi naman ng ERC. Sa mga tweet, lalong malayo yun Kasi transmission na yun Pero doon, apektado pa rin kako yung transmission. So sa ngayon, naghahanap lang naman tayo ngayon. Huwag na natin pagtalunan kako yung legalist na issue. Tingnan natin yung way forward. So, hindi nyo na po hinantay na kayo magpatawag ng mga taga-ERC. Kayo na mismo pumunta. Kasi magsisimula yung term nyo. Sayang naman Sayang naman kasi mamaya sabihin niya, kasi po kami nagpalitaw naman po kanya ng issues paper. Hindi naman po kayo pumunta kasi pagka nilagay nila sa sa dyaryo. Notice
to the whole world na yan. Ay, opo. Ibig sabihin, bound ka na doon. Hindi ka naman pumunta. may legal niya, ano na po yun, no? kami Implication. po yung nagtawag Kasi compliant po kami, nagtawag po kami. May public hearing po kami. Oh. Ang katunayan na ayan po, nandyan po si Senator Marcoleta. Ayun. Yun ang nangyari kanina umaga. Ayun. Nasaan? Maganda naman, At meron kagad na ginagawa. Senator-elect pa lang, ha? Tama. Ibig sabihin hindi pa At may nagsisimula. nagpasalamat doon na nandun sa, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan kasi kilala nyo rin siya. Opo. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita na isang public hearing, sabi niya, dumating ang isang senador. At dahil po dyan, sabi niya, lalo po ako kanyang naging naging aktibo sa ganitong na talaga po palang importante. Ayaw po naman. Ang usaping ito, sabi niya gano'n. Totoo. Kasi ang buong Pilipinas, alam niyo nung kayo nangangampanya, at kapag binanggit niyo yung bayarin sa kuryente, pati bata maliit pumapalakpak sumisigaw Di ko ba? Kasi alam niyo na yung hirap ng magulang nila kapag darating yung buwan na bayaran ng kuryente. Naniniwala ako sa iyo, Jen, kasi nung nasa Digos ako, yung huling araw yun, pagbaba ako na nagsalita ako, nasa lubong ko yung isang nanay, merong karga na sanggol. Nakangiti sa akin yung sanggol Baka nga naintindihan niya yung sinabi ko. Pero sa kabilang banda, Sen at Jen, may gumagamit din naman ng isyong ito para, siyempre, yung mga tutol sa kandidatura ni Senator-elect Hanggang ngayon ba may tutol pa? Nanalo? Ang sabi nila, hindi nung nanalo na, na-election lang, katatapos lang. O yung mga may dyan, yung Meralco Bill na 2,000. Puntahan niyo si Senador Marcoleta. Siya na daw magbabayan. Gano'n naman ang patutsada. Mukhang maling-mali ata yun Pero ikaw lang, pwede mo namang sabihin sa kanila. Huwag naman kayo kamong para naman kayo kamong mga batang maliit, naintindihan nyo naman ang ibig niya sabihin. Hindi naman niya magagawa yon short of legislation. Yes. Ibig sabihin, maglalatag siya ng panukalang batas at patutulong siya sa mga kasama niya sa Senado, maging sa lower house, na ito'y isa batas natin. Hindi naman po ganun kasimple na pag sinabi niyang ganun. Hindi naman mangyayari na sinabi niya, iyon po ay dadaan po sa proseso. May proseso po yun. Ngayon, kung hindi po kayo makapaghintay, pumunta na po kayo sa North Korea. Di lumapit na lang muna sa amin, Nelson. Kami naman mag-abono. Kasi 2,000. Kasi agad naniningil agad sila Hindi pa kayo nagsisimula sa termino. Yung 2,000 piso dyan na binabayaran. At ako, inaasahan ko naman, yung mga kasama ko, talagang tutulungan naman. Huwag na silang kukontra. Ayun na nga. Kapag nakita nila na maliwanag naman yung at makatwiran naman yung aking hinahangad. Siyempre magkakaroon ng debate ron. May papaliwanag ko naman sa aking palagay. At kung nakita nila tama, lahat sila ay sumang-ayon, may papasa namin at may papasa. Pero parang nakikinig-kinita ko na yan. Sen, mukhang yan. Ang dami ng lobbyist group yan kasi maapektuhan ng ganyan yung malalaking power company, power distributor. Hindi, wala namang maapektuhan dito Kasi babayaran din naman pala sila no? Babayaran. Ang sinasabi ko, ang kapalit nito kung sinasabi ko, kesa naman sa mag-imbento yung ating pamahalan ng napakaraming ayuda. May pagkagalingan din pala. Hindi ba sinasabi ko sa iyo, ang pinagmulan ng aking sinasabing yun, yung 5 ayuda na pinamimigay sa ating mga kababayan. Nagkataon na panahon pa naman ng eleksyon, kaya napagkamalan, na talagang pinambibili nyo lang ng boto. Ang totoo naman yun di ba? Yes po, totoo po yun. Hindi ba sinabi ko yung 5 ayuda na yun, pagka in-aggregate mo yung total cost, 194 billion talaga yun. Ngayon, dahil lamang sa kagustuhan ko, nire-relate ko nga sa kuryente sapagkat yun ang aking kauna-unahang advocacy, sinuma ko ngayon na kung halimbawa, yung 2,000 pesos na nagkukonsume ng kuryente, ay inilibre ko pababa di ba? 2,000. Aba, nung ma-compute ko, yung total number na mabe-benefit, hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Yun, halos yun din ang gusto ng ayuda. Yun din kasi yung tinatarget ng ayuda. Samantalang pagka ako'y nasa rally, pagka rami-raming mga tao, kumisan 40,000, 30,000. Kayo po bang lahat ay nakatanggap po ng ayuda? 5 klase yun Kahit isa lang po ang natanggap nyo, okay na yun. Sino po ba? Wala po. Isipin mo 30,000, 40,000, 100,000 na nagrarally, walang nakatanggap. Teka muna ka ako. Saan napunta? Yung 5 ayuda na yon ay para sa hindi kukulangin sa 27 million Pilipinos.
Eh kung sinasabi nyo, no, tama yung una kong analysis na wala pang 10%. Ay, Doon sa totoo. 27 million, ang nabibigyan. O di, palitan natin. Kaya ako naisip ngayon na kung halimbawa, 2,000 pesos pababa, nung makwenta ko, 27 million ang makikinabang. Dami. Halos yun yung target So, ang gusto kong mangyari doon, tanggalin na natin ang ayuda. Ito na lang Convert ang, na rito. ganito na lang ang gawin natin. At kapag kinuwenta mo, 120 billion lang. Adi mas matipid pa. Oh. May malaki ka pang nabawas. Oh, ayaw mo ba yun? Lahat na nabigyan. 27 million ang nabigyan. Opo. Walang corruption dahil diretso sa kanila eh. Hindi mo magkukomplain yung distribution utilities kasi nga babayaran sila eh. Wala sa naman eh. Ang magkukomplain dyan, Nakikinabang sa ayuda hindi hindi. na hindi naman binibigay. Yung nangungurap, yun ang Opo. yun ang magkukomplain. Wala na tayong pagkukunan ng ating corruption dito. Opo. Di ba? At saka yung magkukomplain yung Department of Finance. Teka muna kanya, baka kanya, malay mo, kasi kami naglatag dyan. Kasi, kaya ko nabanggit yung Department of Finance, ang una ko kasing gagawin sana, yung 12% VAT, aalisin natin. Yun naman ang isa. Isang Magkaiba paraan. ito eh. 12% baht sa mga Kuryente. bayan ng kuryente. Opo. Kasi sa IPIRA, wala naman sinasabing 12% VAT eh. Opo. Ba't mo nilagyan ng 12%? Kaya nga tumaas eh. Opo. Di ba yung sinasabi kong palagi ang nakalagay affordable rates of Affordable, electric opo, power? Paano magiging affordable? Sinaksakan mo ng VAT. O di ang gagawin ko, tatanggalin ko. O sasabihin ng Department of Finance. Nako. Boss, huwag mong gagawin yan. yan. Mababawasan ang kita ng gobyerno. Paano ko pananagutan yan? Ako pa naman palagi ko sinasabi, kayang-kaya kong ilabas lahat yan. Tete ko muna. Huwag ka makikipag-away sa batas, pare. Di ba? Oo nga. Ang sinasabi ng batas, Sumunod affordable. Sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa batas. Kaya naman hindi naging affordable. Kasi nilagyan nyo ng bat eh. Humanap ka ng ibang paraan para makolekta ka ng 120 billion. Pero hindi dito. Ayun. Alam mo ba pagka inalis mo yung 12, talagang bababa. Instant po yun. Pati mga negosyante, tuwan-tuwa. 12% bat. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi ang dinidikit nila yon, Nelson, doon kasi sa naging naunang pangako na 10,000 bawat pamilya. Ayaw kay Senador Cayetano naman. Iba naman yung kay Senator-elect Dante Marcoleta. Yung sa akin naman, maliwanag na tinitingnan naman natin ang nasa lugar naman yung inalis natin to, pero ito yung sinubstitute natin. Pero isang dapat nila maunawaan, Nelson, hindi ito instant. Ito po, may proseso ito para mangyari. Lahat naman eh. Opo. Ito mga nagsasalita naman na mga ito una, hindi naman sila bumoto kay Kong Dante. At saka alam din naman nila, talaga minamali lang. At saka hindi naman ako nagtataka na merong babangon na mga ganyang kritisismo. Kaya sabi ko nga sa inyo nanalo na nga ako eh. Hindi pa makapaniwala. Parang gusto pa niyang questionin ng Comelec eh. Parang gusto pa niyang mag-file ng protest eh. Saan ka naman nakakitang gano'n? Ay, nako. Hindi naman siya kandidato. Ha? Masamang-masama ang kanyang loob kung paano kayo na. Napakasama ng loob niya talaga. Talagang sinasabi ko sa kanya, kung meron lang siyang magagawa, na alisin ako. Doon sa nanalo, gagawin niya. Ginawa na nga sa survey, di ba? Tinanggal na pangalan. Ay, nako. Pero anyway,